Magandang umaga mga ka-garden. Ang ibabahagi ko po ay tungkol sa mga dahon na nahuhulog. Ayan. Kapag malakas po ang ulan, ay yung lupa ng ating mga halaman ay tumatalsik. Maglagay po kayo ng mga dahon ng mga tuyo. Ilagay nyo po dun sa puno niya ng inyong mga halaman para hindi po tangayin ng tubig ulan ang mga lupa, para hindi po kumalat. Kaya lagyan nyo po ng mga damo o kaya mga dahon na nalalaglag para yun po yung suporta para hindi po tumalsik yung mga lupa. Saka ang kagandahan po nun, hindi po agad matuyo yung lupa nyo. Tapos kapag nabulok po yung mga damo ay nagiging pataba sa inyong mga halaman. Tapos ang pechay, maganda kapag ang pechay ay konti lang yung hiwa-hiwalay. Pero kapag siksikan katulad po nito, ganito, hindi po sila masyadong lumalaki. Pero ito mga ka-garden, pwede na po siyang pitasin para iluto. Pwede na. Kasi ito masyado ng magulang. Pwede nyo pa rin naman siyang ihiwalay. Ito, gumawa po ako ng experiment. Kumuha po ako dito nagbawas po ako, ginawa ko po sa crates, nilagyan ko po siya ng sako. Hindi ko na po yan binutasan kasi kapag naman umulan ay yung tubig ay natatanggal na agad kasi butas-butas naman po yung sako. Tapos naglagay lang po ako ng 6 dito sa isang crates. Tignan nyo po. Titignan po natin sa aking experiment, ay titignan po natin kung lulusog pa rin ba kahit lumagpas na po siya ng buwan. Dapat kasi mas maganda kapag 20 o 30 days ay aanihin na po natin yung pechay po natin kasi yun yung kasarapan niya. Tulad po nito, nagbawas lang po ako dito nung nakaraan, kaya kung mapapansin nyo po mas malulusog po sila, gawa nga ng makagala po yung ugat nila. Hindi tulad po nito, kung iaangat po natin yung sako mga garden, makikita nyo po yung ugat. Yan, siksikan na po masyado. Pero dito pwede na po siyang harvestan. Pwede na po tayong mag-harvest. Ganito, bubunutin na po natin or ikakat na lang po natin, iwanan na natin yung ugat. Kapag pang sarili lang mga ka-garden, pwede na po itong iluto.